Isang pasahero na papunta sana dito sa United Arab Emirates ang naharang sa immigration. Napag-alaman na peke ang mga dala niyang dokumento at una sana siyang dadaan sa Singapore as tourist at dediretso dito sa UAE. Nailigtas ang isang biktima umano ng human trafficking sa NAIA habang papunta sa United Arab Emirates. Dala ang isang pekeng travel authority. Iniimbestigahan na ng Department of Justice kung isa na naman itong modus na katulad ng pastilla scheme. Nasa NAIA Terminal 1 na ng masagip ang babaeng ito. Muntik na siyang mailipad abroad para pagtrabahuhin bilang entertainer. Nagpanggap po siya na turista papuntang Singapore. Nagpakita po siya ng travel authority galing umano sa Department of Justice. Ang totoo po na pupuntahan ng biktimang ito is really sa United Arab Emirates upang magtrabaho doon as entertainer. May utang na agad siya bago pa siya pumunta doon because the costs doon daw na ginastos doon sa kanyang mga fake na documents na nakuha ay ibabawas daw doon sa sweldo niya. Nabisto yan dahil mismo sa travel authority na bitbit ng itinuturing na trafficking victim. Meron itong letterhead ng Justice Department at pirmado pa di umano ni Justice Undersecretary Nicholas T. na mismong USEC in charge sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na nakatutok sa human trafficking. Perhaps in the hopes na hindi na masyadong uuriratin o titingnan po ang kanilang mga dokumento. Doon po sa Travel Authority, there were some discrepancies na nakita. Iba rin po yung pirma ni USEC na nakita po doon sa document. And our agency po is in close coordination with the IACAT. So it was very easy for us to verify if it was indeed issued by the Department of Justice. Yung kanyang documents po ay nakuha niya lamang right before leaving for the airport. So doon po nakuha sa isang fast food chain near the airport. Ikinabahala naman iti na tila alam daw ng mga kawatan ang kanyang mga galaw at maging ang internal process ng DOJ. Bagaman itinuturing na biktima sa ngayon, pag-aaralan pa rin daw ng DOJ kung may naging paglabag sa batas ang pasaherong na-rescue mula sa tangkang human trafficking. Nasa kustodiya muna siya ng IACAT habang iniimbestigahan ang insidente. Ayon sa Justice Department, hindi ito simpleng kaso lamang na iisa ang nabiktima. Well, yung mga nakahuli, congratulations, salamat. Pero it doesn't end there. The past few days, I've been receiving many calls about corruption being practiced in the, certain acts of corruption being practiced in the BI. Escort services for that matter. And we're looking at that right now. I will be in conference with the Immigration Commissioner. Inaalam din kung halos pareho ito sa dating nabulgar na pastilla scheme kung saan may mga pinalulusot namang dayuhan sa immigration kapalit ng perang nakarolyo sa papel. Wala na sana itong problema ito pero bumabalik eh. The attraction of illicit money is very strong sa mga taong ito. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na katuwang ito ng IACAT para alamin kung sino ang nasa likod ng hinihinalang sindikato sa loob ng Immigration Bureau. Tama rin ang sinabi sa video na pwedeng hindi siya masasabi na biktima dahil for sure naman na alam ng biktima na peke ang dala niyang dokumento. Pero hindi naman yan maglalakas ng loob kung walang taga-gobyerno ang nakaback up dyan. Dahil tama nga ang sabi nila na dati nang nauso ang escort service sa immigration. Paalala sa mga kababayan ko lalo na sa mga nandyan sa Pilipinas na nangangarap ng ibang bansa. Huwag na kayong makipagtransaksyon sa mga namimeke ng dokumento dahil napakadali na lang sa ngayon para malaman ng mga immigration officer kung peke ang dala mong dokumento or legit. Dahil nga halos lahat ng system ng gobyerno ay magkakakonektado na.